Pilipinas kong mahal, ang puso ko at buhay man sa iyo'y ibibigay. Tungkulin ko'y gagampanan na lagi kang paglingkuran. Ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirang. Ang bayan ko'y tanging ikaw. Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell, nagsasabing, mabuhay ang Pilipinas, iniibig ko ang Pilipinas. Tayo po ay magdidiretsahan sa araw na ito sapagkat meron po akong mga natatanggap na mga napaka-importanteng mga impormasyon na di umano pag-uusapan na sa Korte Suprema yan pong anti-terror bill, anti-terror law. Ano po yung anti-terror law? Ito po ay isang batas na pinangunahan na isulong ni Senator Panfilo Lacson at ng iba pang mga pasista sa Senado kasama siyempre Bato de la Rosa, si Bongo at siyempre si Vic Soto, si Tito Soto. Itong anti-terror law ay isa pong hayagan na pagbangga dun po sa ating saligang batas. Ano po yan? Ang saligang batas po natin naglalagay o nagsisiguro o binibigyan po tayo ng proteksyon ng ating kalayaan laban po sa mga warrantless arrest. Ano po ibig sabihin ng warrantless arrest? Yung bang pwede kang damputin ng pulis o ng kahit na sinong mga law enforcers. Ang mga law enforcers, kasama po dyan ang NBI, kasama po riyan ang lalo tigit, kasama po ang nangunguna dyan ng pulis. Dadamputin ka nang wala pong demanda, walang sumbong, maliban lamang sa kanilang pag-akala na ikaw ay isang terorista. Ano po ang ibig sabihin ng terorista? Mahirap pong i-define ang terorista sapagkat ang ibig sabihin ng terorista, nag-aasik ka ng lagim. Ikaw ay nagplaplano na takutin ang sambayanang Pilipino. Ikaw ay isang nag-aasik ng mga pareho po ng mga ginagawa ng Abu Sayyaf, yung mga taong military man o hindi ay nagbobomba upang sa ganun may sulong po nila ang kanilang agenda o ang kanilang po mga misyon. Halimbawa, ang misyon, sirain ng NPA. Pupunta po sila sa isang lugar, magpapaputok ng baril at magsisigaw, mabuhay ang NPA. Susunugin po nila yung mga tore ng cell site, ng cellphone para masira pong komunikasyon at sila po ay magpapahuli na di umano sila ay mga miyembro ng NPA. Pero siyempre, hindi po natin inaalis sa ating pagsasaliksik na yan ay isang mga pamamaraan lamang, isa sa maraming pamamaraan ng paninira ng New People's Army sapagkat ang New People's Army bilang bagong hukbong bayan ay masyado po nagiging popular at ito po ang pinakamahabang uri ng revolusyon sa buong mundo. 50 taon na hindi po nadadaig ang NPA
Kakarampot lamang po yan, nag-umpisa lamang po yan sa 9 na baril o 6 yata na baril. At mga baril na luma pa yan, mga garan, carbine nung araw, yung mga ginamit nung World War II. At siyempre, nagkaroon din po sila ng mga Armalite sapagkat sila po ay sa kanilang konting kakayanan nakakapag-ambush po sila ng mga military at naaagaw po nila yung armas. At dahil po dyan, ngayon, tinatakda po na ang NPA, Communist Party of the Philippines at NDF na magkakasanib na puwersa na tinuturing na pangunahing kalaban ng bansang Pilipinas. Meron po ba mga naniniwala rito? Opo, naniniwala po dyan ay yung po mga sip-sip kay Duterte, sip-sip kay Marcos, sip-sip po sa gobyerno o sa military na nais po nila makinabang sapagkat sa tuwing meron pong operation laban po sa NPA, marami po ng budget, maraming pera ang kanila pong natatamasa. Noong panahon po nila magsaysay, panahon po nila makapagal, meron po mga tukso dyan nung araw sa sirkulo ng media sa Old Congress na ang tawag po nila sa mga hukbo, yung hukbalahap, hukbo ng bayan laban sa Hapon, na nagpatuloy po kahit na wala na po tayong gera laban sa Hapon, ay nandyan pa at ang kanila pong pinakikipaglaban sang-ayon po sa pamumuno ni Luis Taruc at Jesus Lava ay yung pong karapatan ng mga magsasaka na parati pong naaglahi, parati pong nalilimutan sapagkat ang dikta ay kaaway ng bayan ang sino man tumutulong dyan sa mga marilitang magsasaka o mga manggagawa o mga marilitang tagalunsod. Pag ikaw ay tumutulong dyan, ikaw ay komunista at therefore, dapat ikaw ay kaaway ng bansang Pilipinas sapagkat sang-ayon sa mga Amerikano, ang komunistang Pilipino o hukbo ng bayan laban sa Hapon ay tunay na kaaway ng gobyerno at ang tunay na kampi ng gobyerno ay ang mga Amerikano. Kaya Amerikano po nagdidikta kung sino po ang ating kaaway. Nung araw, tayo po ay isinubo sa Korea laban po sa mga Inchik at nagpakita dyan ng buong giting yung ating po mga Pilipino na sumabak po sa giyera doon po sa North Korea ng panahon po ni President Elpidio Quirino. At bagamat hindi po natin giyera yan ng mga Amerikano sapagkat nais po nilang lipulin ang mga komunista o makabansang mga Koreano. Hiniwalay po nila yan sa North Korea at ang South Korea ay kanilang pinagyaman at yan ang kanilang kinampihan laban po sa North Korea na yung North Korea nung araw ay tinutulungan naman ng Communist China. Pinakita ng ating po mga kasundaluhan ang kanilang kagitingan bilang mga army doon po sa North Korea, bagamat yan ay away ng Amerikano laban sa Communist China dyan po sa larangan ng Korea. Lumaban po tayo dyan bilang isang bansa at isa sa mga buhay pang mga veterano dyan, walang iba kundi si ex-president then Colonel Fidel Valdez Ramos. Ngayon, bakit po natin binabalikan yan? Sapagkat mukhang hindi po natin alam kung sino talaga ang ating kaaway. Nag-iimbento na lamang tayo kung sino ang gusto natin gawing kaaway. At sa ngayon, ang dinadambanan na bilang kaaway ng Duterte administration, hindi Communist China. Yung Communist China, nandiyan po yung clear and present danger. Ano pong ibig sabihin yan? Talagang kitang-kita na ang panganib ay yung pagsulong o pagkalat, pagpasok, pangaagaw ng Communist China sa mga teritoryo ng Pilipinas. At wala po tayong ginagawa sapagkat yung ating Mayor Duterte ay nagsabing kaibigan niya ang China at ito ay wala siyang laban at hindi niya pwede ipatupad yung ating napanalunan na desisyon
ng United Nations na nagsasabing ang West Philippine Sea, ang Spratly, Scarborough Shoal, Recto Bank, Benham Rise, Kalayaan ay pag-aari ng Pilipinas. Sa halip na tayo po magbunyi, ito ay parang sinabi agad ng Malacanang. Paano natin ipapatupad dyan? Kaibigan natin ang China. Eh di, kumbaga sa default, stopper na po tayo. Ang ibig po sabihin ng stopper hindi pa ba nagbababag? Talo na po tayo. Tinatapon na natin yung tuwalya, kumbaga sa boxing, sa ring, o kumbaga sa paghahamon ni Duterte sa isang media man nung siya'y mayor pa lamang. Nagsabi siya kung anong oras, saan magbabarilan, duelo, lalaki sa lalaki. Dumating yung media man, hindi sumipot itong si Duterte. Abay, nagbistula rin po siyang inutil doon at stopper. Kaya po ang ibig sabihin ng stopper, na tayo ay nagsasabi agad sa China, hindi kita kayang labanan, inutil ako Yun po ang ibig sabihin ng stopper. At ngayon, ang tapang ng Pilipino o ng Army ay pinapakita nila laban po sa Pilipino sa New People's Army. Nakakarampot sa aking puntingin, sa aking pong bilang. Wala pa yatang 30,000 yan, lahat-lahat, pati supporters or sympathizers, yung active sympathizers o supporters. At lalo po sigurong kumonti yan nung ideklara ni Ginoong Duterte, ni Mr. Duterte, noong October 2018, na nagbubuo siya ng Duterte Death Squad upang lipulin lahat ng NPA at lahat ng sympathizer at supporter nito. Yan po ay sunod-sunod. Nauna sinabi niyang kinakailangan patayin ang mga obispo, kailangan nakawan ang mga obispo sapagkat siyang PUTA na yan ay mayaman, maraming pera at kinakailangan niyan nakawan at patayin ng mga estambay o sanggano. Yan ay pangungusap mismo ng isang tao na nagpapakilala na Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Bakit nga ba, ano bang galit talaga ng military o ng taong bayan sa NPA? Sapagkat nakakatanggap din po tayo ng mga negative text nagsasabing tinatawagan mo ang NPA para kumampi sa atin sa pakikipaglaban natin sa China. NPA? Ha ha ha. Ngayon, buong tapang po natin harapin to. Ano ba ang galit natin talaga sa NPA? New People's Army. Ano po ang galit natin? Sangayon kay Cardema na isang fake na congressman ng Duterte Youth, sinabi niya na mga NPA ay nagsusunog ng mga tori ng Globe o ng Smart. Yan po ay mga taong nagsusunog ng mga villages at nag-aasik ng terorismo. Yan po ay mga irresponsableng pananalita ng isang fake na congressman na pareho po nitong si Cardema. Si Cardema ay party list congressman ng Duterte Youth. Ang party list ay dapat po yan ay mayroong isinusulong na advokasya na hindi po may paglalaban sa loob po ng gobyerno. Halimbawa, nagkukulang. Halimbawa, dapat may party list yung mga tomboy, bakla at mga alanganin ng kanilang kasarian. Yan, tama po yan, magkaroon sila ng party list sapagkat nahihiya po yung mga congressman na ipaglaban yan. Ni ultimo si Harry Roque, mga kaibigan, na ang tawag ng lahat dyan ay bakla. Hindi niya po maaaring isulong ang usapin ng mga bakla sapagkat ayaw niyang siya'y mapulaan. Sapagkat dito po sa atin ay konserbatibo po tayo pagdating sa mga issue na yan. Hindi po pareho ng Europa, hindi pareho ng San Francisco na pinapayagan, hayagan na nagsasama ang lalaki at lalaki. Ngunit pag si Roque, mga kaibigan, ang magtatanggol po niyan, abay magiging spokesman siya hindi lamang ng demonyo na si Duterte, kundi magiging spokesman na rin siya ng mga kapareho niyang bakla.
Ang kawal ng demokrasya, hindi po nagmamaliit na mga bakla. Hindi po nila kasalanan na sila'y bakla. At ang pagiging bakla ay minsan hindi po naging kasalanan. Ang kasalanan, nakasaad po yan sa penal code o sa batas. Ano-ano po yan? Halimbawa, ikaw ay pumatay, meron ka parusahan yan. Ano-ano mga ebidensya na ikaw ang pumatay, ikaw ay nanggahasa, ano-ano ang ebidensya at anong kaparusahan na naggagahasa. Ikaw ay nang hold up at minapatay. Meron po mga penal code yan, meron pong kaparusahan yan sa libro ng batas. Ito NPA, ano po ang kanilang kasalanan? Sinisira nila, nilalabanan ng gobyerno. Ano po ba ang mas masama dito sa paglaban sa gobyerno? Hindi ba mas masamang lumalaban sa gobyerno, sumisira ng gobyerno ay mga corrupt na mga opisyal, eto mga masisiba na congressman, eto mga pareho nila Cardema na mga fake congressman na nagtatamasa po ng milyon-milyon sa kanila pong pork barrel at sa kanilang mga committee hearing. Halimbawa ito si Cardema, bakit hindi kayang harapin ng Congress ito? Sapagkat ang kanyang party list ay pangalan ni Duterte. Isang malaking kabaliwan. Pangalawa, Cardema, party list congressman ng Duterte Youth. Paano naduhagi? Paano underrepresented si Duterte? Diktador na yan. Siya na nga ang diktador. Kanya ang Kongreso, kanya ang judiciary, kanya ang executive branch. Paano naging underrepresented yan? Lahat ng congressman, all 200 plus of them, kasama yung mga Marcoleta na yan, mga Boying Rimulya Defensor, at kung sino-sino pang tuta na sumisira po ng Kongreso, ay lahat nagre-represent kay Duterte. Ano naman tong Duterte Youth? Kabataan na maka Duterte, kinakailangan may party list congressman. At sino tong youth na ito? Si Cardema, 33 years old. Sabi nga ni Associate Commissioner ng COMELEC, si Rowena Ganson, sabi niya, disqualified ito. Paano naging youth ito? Ang youth, below 21, yan, 18, yan, youth. At una, bakit kinakailangan merong party list si Duterte? Kanya na nga lahat, kanya pang lahat ng army, lahat ng pulis, kanya. Tapos underrepresented pa rin siya. Siya na nga ang hari sa Malacanang, siya ang hari ng Congress, siya ang hari ng Senado, siya ang hari ng Supreme Court. Underrepresented pa at pinapayagan natin na maging congressman itong Duterte Youth na overage na si Cardema na idiot. Walang alam sa batas. Paano naging mambabatas to? Napakinggan ko to sa balitaktakan. Abay, nagre-reklamo, bakit daw si Congressman Zarate, bakit hindi mo i-denounce sa mga NPA? Nanunog sila ng Tory ng ganito. Bakit hindi mo i-denounce? Sabi sa kanya ni Zarate, ikaw na mag-denounce. Bakit hindi nyo demanda kung alam niyo na kung sino sumunog? Napakasimple. Pero ikot-ikot po tayo ngayon. Ano po ang ating panlaban dito? Huwag tayo matakot. Ano ba ang panlaban sa atin ng Duterte? Terror, pananakot. Huwag tayo matakot dyan sa terror na anti-terror law. Abay, umasa po tayo na baka mayroong matino na justices at makita nila, magbasa sila ng saligang batas ng Pilipinas at nakalagay doon na hindi pwedeng gumawa ng batas ang Kongreso. Hindi nakalagay ang Kongreso. Hindi pwedeng magkaroon ng batas. No law must be enacted abridging the freedom or the civil rights of the citizen. Walang batas na dapat ipasa kung ito ay kumikitil ng kalayaang sibil ng mga mamamayan. Yan, magkakaroon po ng hearing sa November 27 at ang nagpre-prepare po dito na takutin ang sambayan Pilipino ay ang Army, ang
Senado, at yung mga pareho nila Cardema. Ano pong panakot nila? Na pag ikaw ay makabansa, ikaw ay maka-NPA, maka-CPP, Communist Party of the Philippines, or ikaw ay sympathizer ng National Democratic Front. Bakit tayo natatakot dyan? Red tagging ang tawag po dyan. Bakit po red tagging? Para po bang krimen na magsuot ng pula? Kaya nga po tayo nagsuot ng pula at nag-lipstick ng pula para ipakita natin, hindi umiepekto sa atin yan. Hindi umiepekto sa atin pananakot na yan, ng red tagging na yan. Ngayon, sa Biyernes, magkakaroon po ng anti-red tagging rally sa University of the Philippines, alas 4 ng hapon. Yung University of the Philippines, dyan po yan sa Quezon City, malapit sa Quezon Memorial Circle. Diyan po nang gagaling ang ating pong mga leaders. Marami po dyan leaders natin nang gagaling po dyan sa University of the Philippines. At meron din po siyempre sa mga iba pang mga eskwelahan pareho ng Ateneo, Lasal, at yung iba pang mga eskwelahan. Ngayon, ang pinakamarami pong mga scholar ng bayan, University of the Philippines. At dyan po meron talagang totoong academic freedom. Kaya po sa Biyernes, alas 4 ng hapon, sa University of the Philippines, magkakaroon po ng anti-red tagging day. Ano po ibig sabihin yan? Na hindi po tayo dapat natatakot na tayo tawagin na NPA. Tayo ay i-classify na mga Communist Party of the Philippines. Hindi naman yan ang problema ng bansa Ang problema ng bansa, it's clear and present danger. Ano pong ibig sabihin yan? Maliwanag at parating nandyan na panganib. Sino po yan? Communist China. At yan, 4 million na, mga kaibigan, ang nakapasok dito sa ating kalunsuran. At kanila lang merong military airbase sa Spratly. Meron ba tayong ginagawa? Magmula pa yan doon sa panahon ni Pinoy Aquino, nung sila po yung unang pumasok dyan. Panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nung pinapasok po yung mga corruptors na ma-incheck sa pamamagitan po ng ZTE, NBN broadband, na sumabit pa nga dyan yung kaibigan kong Comedy Commissioner na si Benjamin Abalos. Pero siyempre, sa dami po ng corruption sa bansa natin, kasama na rin po ang corruption dyan sa Ombudsman at Sandigang Bayan. Kaya po napawalan ng sala yan. Ngayon, ang ating pong kalaban ngayon, clear and present danger, walang iba kundi ang Communist China. Bakit tayo naglalaban? Bakit walang pumapansin dyan sa Senado? Bakit hindi sila pinagtutuunan ng pansin? Yan pong pagpasok ng mga Chinese dito at binibigyan ng gobyerno ng Pilipinas ng mga visa, retirement visa, 35 years old. Ang gaganda ng katawan, pareho po nito. Ganito mga katawan, retiree, 35 years old. Kaya ako nga, mahigit ng 35, hindi pa po tayo nagre-retire. Hindi tayo qualified. Ito, kwalipikado to be retired. Bibigyan ng retirement visa under the Philippine Retirement Authority. Saan ka nakita ng gobyerno na ganyan? Pinapayagan na sirain ng Pilipinas, pinapayagan na pasukin, at sila ay hindi tinuturing na kaaway. At ang tinuturing na kaaway ay Pilipino, ang tinuturing na kaaway ay mga NPA, ang tinuturing na NPA pareho nila Angel Locsin, yung pong 8 matitinong congressmen sa Kongreso ngayon, yan sila Ferdy Gaite, at kung sino sila Sarate, at siguro may mga 6 pa. Wow, 8 congressman, pinagtutulong-tulungan ng lahat ng army, lahat ng tao sa Malacanang. Diyan po sa NTF, LCAC, yung NTF, National Task Force po ibig sabihin yan. Ano po ibig sabihin yan? Pinagsanib-sanib na puwersa, National Task Force. Ano ang kanilang sinusuling LCAC? Eradication of Communist Armed Conflict, LCAC. Ano ibig sabihin yan? Walisin, patayin,
lipulin ang mga New People's Army. At lahat yan, kasama itong ginagawa ngayon ng Senado na in-entertain nila at yung ilang media na bayaran, in-entertain nila itong Ka-Eric na nagsasabing siya di umano ay dating aktibong member ng New People's Army, aktibong miyembro ng New People's Army na nagbalik loob sa gobyerno. Anong ibig sabihin ng gobyerno? Ang ibig sabihin ng gobyerno ay ang taong bayan. Yang building, yung mga tao dyan, walang kapangyarihan yan pag hindi yan nanggagaling sa tao. All power emanates from the people. Therefore, the people is the government. Bakit mo sasabihin yung gobyerno na yan ay kalaban? Yung gobyerno na yan ng taong bayan ay iyong sinisira at ikaw, pag ikaw ay NPA, ikaw ay dapat kalaban ng gobyerno. Ang tingin ko, mas masahol kalaban ng gobyerno yung mga masisiba na sinasabi na ng Amerikano, oy, wag nyo nang payagan na makakuha pa ng mga kontrata yung mga nang-aagaw ng inyong teritoryo. Halimbawa, yung construction company ng China na CCC, bakit kasama yan sa bill? Bakit kasama yan sa gumagawa ng Sangley Point? Bakit pangunahing kapartner ng gagawa ng airport dyan sa Bulacan? Bakit? Sapagkat yan ay kakampi at kakutsaba ni Ginoong Rodrigo Inutil Duterte. Yan lamang kasimple po yan. Ngayon, anong epekto sa taong bayan na tayo ay tinatawag na pulahan? Ayan, nakapula ako. Ayan, nakapulang lipstick. Bawal ba yan? Anti-red tagging. Sa Biyernes, magkita-kita tayo sa UP. Nandun po ako. Lahat kayo na magpupunta riyan, mag-suit kayo ng pula, o pagka wala kayong t-shirt na pula, mag-lipstick kayo ng pula, mag-ribbon kayo ng pula, at kung kayo po ay nandyan at kasama sa pagbubuklod-buklod, maaari po kayong makipag-ugnayan kay Ginoong Eds Oyanggurin. Ito po ang kanyang telephone number, 0929-312-2972. Ulitin po natin, 0929-312-2972. Tinatawagan po natin yung lahat ng makabayang mga grupo. Kalimutan muna po natin yung mga division natin. Lahat ng mga fraternities, kalimutan muna natin yung pagkakaiba ng ating mga Greek letter fraternities. Magkaisa muna tayo. Lahat ng mga stalwart of fraternity men ng Tau Gamma Phi, tinatawagan ko po kayo. Ako po ay brother ng Alpha Phi Omega. Nananawagan po sa inyo. I'm reaching out to you. Let us unite and fight for our country because nobody else will do this for us. The government has practically sold us and handed it over to us over to the communist Chinese government headed by Xi Jinping. Let's be together on Friday. Magsama-sama po tayo. And together we say, Chonggo Kunta. Chonggo Kunta. Natutunan po natin yung Chinese na word na yan. Ganyan po, ng panahon po ng Kastila, tayo ay inaapi. Nag-aral ng Kastila, yan sila Bonifacio, Rizal, at kung sino-sino pa. Nag-aral ng Kastila. Nung tayo po ay sinakop na matagal ng Amerikano, nagpakadalubhasa rin ng Pilipino sa pagsalita ng Inchik, sukdulan ay sa pagsalita ng Ingles, sukdulan, ikahiyanan ng Pilipino ang pagsasalita ng Tagalog. Yan po ay mali. Sa aking tingin, kaya po kulang ng pagmamahal ang Pilipino sa kanyang sariling bansa ay sapagkat sa wika pa lamang ikinahihiya niya na maging Pilipino. Halimbawa, kami ng mga Rotarians, Rotary member, kinakailangan, pag nagsasalita kami, nagmi-meeting, kinakailangan pagalingan kami ng English. Sapagkat, pag hindi ka magaling mag-English,
hindi ka kagalang-galang. At pag Tagalog ang gagamitin mo sa Rotary Club, yan ay isang tabu. Yan ang ibig po sabihin ay pinagbawal yan, hindi yan pinapayagan. At kung kinakailangan po, tayo-tayo, abay, magising na po tayo sa katotohanan na walang ibang magliligtas ng ating bansa kundi tayo rin, sapagkat ang Pilipinas ay para sa Pilipino at walang ibang tutulong sa atin kundi tayo lang, sapagkat ang gobyerno ito ay traidor sa bansa. Ang gobyerno ito isinusuko tayo mga Pilipino, tayo makabansa. Hindi tayo susuko, lalaban tayo. Sa Biyernes, magsuot po tayo ng pula, mag-lipstick po tayo ng pula at pakita natin, we are defying the anti-terror law. We are against whoever calls us red or tag us as red. Here with this red and with this fist and with these eyes and with these red lips, I dare you say, we love the Philippines. Kayo na gusto manggulo, pag hindi ninyo mahal ang Pilipinas, maglabo-labo na tayo, sukdo na magkaroon tayo ng civil war kung kinakailangan may ligtas lamang ang ating bansa sa kuko ng mga inchik, komunistang inchik na ito. Sa puntong yan ng ating pong paninindigan, lahat po ay ating pinangangatawanan. Kung sino may gusto magdemanda, magdemanda. Kung gustong sino manakot, manakot kayo. Hindi po kami natatakot sa inyo. Kung sino nagbabawal ng pula, magsusot po tayo parati ng pula. At kung sino po yan, magsusot po tayo parati ng lipstick na pula para ipakitang mahal natin ang bansa. Sa Biyernes, magiging pulahan po tayo lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Ako po si Waldy Carbonell.